Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor at Elaine, dumipensa ang Armed Forces of the Philippines sa magitan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro doon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na nagsawalang kibo sila ng araw na nangyari ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang dating Commander-in-Chief ng AFP at nangyari pa ang pag-aresto sa loob mismo ng kampo ng militar. Paliwanag ni Secretary Teodoro, hindi maaring mamayani ang AFP sa civilian authority. Ang ibinigay, sinuportahan lang daw ng AFP ang law enforcement operation na isinagawa ng Philippine National Police nang isilbi ang arrest warrant laban sa dating Pangulo na mula sa ICC na pinadaan sa Interpol. Tumanggi itong idetalye kung ano yung iba pang pinag-usapan tungkol sa operation dahil operational security daw ito. Ngunit ang malinaw, ang hiniling ng PNP ay tulungan sila ng AFP at ito ay kanilang ibinigay. Bahagi ng aming ambush interview dito kay Secretary Gilbert Teodoro. Ang sinasabi ko lang, may ginawa ang Armed Forces, sinuportahan ang Philippine National Police dahil ito ay law enforcement operation. Hindi o walang role ang Armed Forces dito kung hindi sumuport sa PNP. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary Gibo Teodoro. Raymond, Mayor. Akala ko ang sabi ni Secretary Gibo, lumipad tayo. Hindi tayo nakakalipad hanggang ngayon kasi nag-aaway tayo palagi. Kung sa halip ng paninira, magtulungan naman kaya tayo para umangat ang ating bansa. Lilipad lang tayo pag nagkaisa tayo. Edukasyon, trabaho, pagbaba ng presyo ng bilihin. May plano na po ako para lumipad muli ang Pilipinas. Sama na kayo. Ito po si Gibo Teodoro. Galing, talino, may plano. Gibo Teodoro para Pangulo. Ang plano, nilipad sa The Hague. Ayun, yun ang masaklap, Mayor. Pero yun, narinig naman natin kahapon, yung bahagi ng hearing, talagang porsigido si Senator Amy. Pero siyempre, may kanya-kanya namang sagot yung mga opisyal na full force sila na humarap sa pagdinig ng Senado kahapon na Mayor at Elaine. Ayan. So may ano ba? May second hearing ba si Manang Amy? Ang sabi niya ay kailangan daw evaluate muna yung mga mangyayari at kasunod pang mangyayari dahil mukhang ang malaking sagabal kung sakasakali at hinihintay Mayor at Elaine anong kung magdedesisyon ang Korte Suprema doon sa mga petition na inihain ng kampo ng mga Duterte, Mayor at Elaine. Ang Senado ba pwedeng ipatawag ang mga justices? Magpatawag sila pag resource person lang, Mayor, pero pag under investigation, hindi to yun. Hindi, tsaka may separation of powers. Separation of powers. Pero executive tsaka legislative, ayan nagkaanuhan sila. Nandun sila. Ayun, yun ang problema dito. Kaya mukhang yun, maingat din naman in fairness kay Senator Amy nung magkatapos ng hearing ay naging maingat na yung kanyang pahayag dahil sabi niya kailangan mo nang evaluate at least narinig yung magkabilang panig tungkol doon sa nangyaring pag-aresto sa dating presidente dahil yun nga ang ugat o ang dulo ng lahat para sa mga kampo ng mga Duterte ay ibalik sa Pilipinas. Sabi naman ni Secretary Boying Remulla ay wala na sa kanilang control yung kundi sa control na yon o desisyon na ng International Criminal Court. Tsaka aminado na ni VP Sara, sabi kahapon mukhang malabo nang may ibalik sa Pilipinas ang dating Pangulong Digong kaya sabi niya let's move on. Ayun, kaya mukhang lahat ng paghahanda ay ginagawa na niya ngayon doon. Pero siyempre may mga iba pa na ang pagkakasabi may mga susunod pang mga bibisita. Pero siyempre, bibisita lang yung mga yun. Hindi naman pwedeng permanenteng makakasama ng dating Pangulo doon sa Netherlands. Bara na si Atty. Nicolas doon. Sabi, kulas talaga. Nicolas, di ba? Nicolas Kaufman. Kaufman. Ayan. Kaufman. Sabi nga ni Senator Golacay, yung hearing kahapon, kung hindi naman may ibabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte, baliwala din naman yung hearing.
At least nalinawan yung red notice Oh, saka pero red, red diffusion at red Aha. notice na kahit ako gumagawa ng news kahapon, nalito ka. nahehelo din ako, lakay. I-diffuse na kasi natin mga tension na ganyan. Kaya kami kahapon, kumbaga hindi na masyadong technical yun Kaya kasi kung hihingan mo sila ng paliwanag, lalong nalilito Kaya ano mga abogado, kanya-kanya opinion yan, Yes, interpretation. Ayan. Ayun, yun na nga. Ang Tsaka- iba yung explanation ng transnational crime at iba naman ang pagkaintindi ng iba. Tsaka first time natin marinig yung red diffusion. Red notice na alam natin dahil sa pelikula O sa pelikula red notice talaga. Okay. Maraming salamat, Raymond. Ngayon, pangitin ko rin, Mayor, na yung alyansa o sa Bagong Pilipinas senatorial team ay nakapunta sa Cavite ngayong araw dahil dito yung araw ng kanilang kampanyahan. Mangyayari itong rally mamayang alas 4 ng hapon doon sa new Capitol grounds sa 13 Martires City dito sa lalawigan ng Cavite. Napangungunahan siyempre ni Pangulong Bongbong Marcos. So inaasahan namin yung mga Remulla Brothers ay dito magpapakitang gilas. Lalo doon sa kanilang senatorial line-up, 3 yung mga Caviteño. Senator Bong Revilla, Senator Ping Lacson at Senator Francis Tolentino. Oo nga, ayan. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, mula sa Pilipinas, una sa Pilipino.